Sa isang malamig na umaga ng Disyembre, tumanggap ako ng isang liham mula sa aking matagal ng kaibigan. Si Adrian, ang aking kababata, ay tila may gustong sabihin na hindi niya kayang ipahayag sa pamamagitan ng mga salita. Nang binuksan ko ang kahon ng sulat, isang kakaibang kaba ang bumalot sa akin. Ang papel ay may halimuyak ng pamilyar na pabango na siya ring ginagamit ni Adrian noong kami ay mga bata pa. Nakakatuwa, ngunit nakakabagabag din. Ang mga salitang nakasulat ay tila bawat letra ay may bigat. Bawat pahina ay puno ng damdamin na matagal na niyang itinago. Sa pamamagitan ng kanyang pagsusulat, nararamdaman ko ang kanyang pag-aatubili at takot. Sa bawat linya, nararamdaman ko ang kanyang pangungulila at ang pag-asang muling makatagpo. Minamahal kong your name, nagsimula ang liham. Mula sa unang linya, alam kong ito ay hindi basta-bastang liham. May kakaibang init ang tumagos sa aking puso. Matagal ko nang gustong sabihin ito sa iyo, ngunit walang lakas ng loob na bumalot sa akin upang gawin ito. Bumalik sa akin ang alaala ng mga araw na magkasama kami ni Adrian, mula sa paglalaro sa likod ng bahay hanggang sa mga gabing puno ng tawanan at kwentuhan. Sa likod ng mga ngiti at saya, may mga lihim pala siyang ikinukubli. Hindi ko akalaing sa likod ng kanyang mga mata ay may mga pangarap at pagnanasa na hindi ko nakita noon. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting lumalalim ang damdamin ko para sa iyo. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, ngunit alam kong hindi ko na kayang itago pa. Parang isang bomba ang sumabog sa aking isipan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan. Sa kabila ng aming pagkakaibigan, hindi ko akalaing may pag-ibig palang namumuong lihim si Adrian para sa akin. Paano ko ito haharapin? Ano ang magiging kahulugan nito sa aming pagkakaibigan? Ang liham ay puno ng mga tanong, puno ng mga pag-asang hindi ko alam kung paano sagutin. Sa likod ng mga salitang iyon, nararamdaman ko ang kanyang pag-asa at takot na baka hindi ko siya kayang tanggapin sa paraang inaasam niya. Habang binabasa ko ang liham, unti-unting bumabalik ang mga alaala ng aming kabataan. Ang mga tawanan, ang mga simpleng kilos na may mas malalim palang kahulugan. Paano ko nga ba hindi nakita ang mga senyales, ang mga paghawak ng kamay, ang mga pagtingin na tila may ibang sinasabi? Sa huling bahagi ng liham, may isang linya na nagpatigil sa aking paghinga. Kung sakaling hindi mo ito kayang tanggapin, handa akong maghintay. Paano ko haharapin ang katotohanan ito? Sa kabila ng aming pagkakaibigan, paano ko haharapin ang posibilidad ng pag-ibig? Sa bawat tanong, sa bawat pag-aalala, alam kong may isang bagay na kailangang masagot. Ngunit paano kung maging iba ang lahat ng bagay pagkatapos nito? Sa likod ng aking isip, isang tanong ang naglalaro. Ano nga ba ang magiging kahulugan ng aming pagkakaibigan matapos ang pag-amin na ito? Sa aking puso, alam kong may isang bagay na hindi ko pa kayang harapin. Ngunit paano kung ang liham na ito ang simula ng isang bagay na mas malalim kaysa sa pagkakaibigan? Isang desisyon ang kailangang gawin. Ngunit paano ko sisimulan ang paglalakbay na ito patungo sa pag-amin at pagtanggap ng katotohanang nakasaad sa liham ni Adrian? Sa pagbukas ko ng liham ni Mia, bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko maipaliwanag ang kaba na nararamdaman ko. Matagal na kaming magkaibigan. Simula pa noong mga bata kami, siya ang naging kakampi ko sa lahat ng laban ng buhay. Alam ko na may halong pagkagulat at pag-aalala ang nadarama ko sa pagbasa ng kanyang sulat. Mahal kong Leo, simula ng liham. Agad kong naramdaman ang panginginig ng kamay ko. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang lahat ng ito. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ang nilalaman ng puso ko, pero laging may takot na pumipigil sa akin. Naisip ko ang mga panahong magkasama kami ni Mia,
ang mga araw ng tawanan at kulitan, ang mga gabing magkasama kaming nag-aaral para sa mga pagsusulit, pati na rin ang mga sandaling magkausap kami tungkol sa mga pangarap namin sa hinaharap. Hindi ko lubos maisip na may itinatago pala siyang damdamin sa lahat ng panahong iyon. Simula pa noong mga bata tayo, alam kong espesyal ka sa akin. Pero habang lumilipas ang mga taon, unti-unti kong natuklasan na iba pa lang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi lang ito basta pagkakaibigan. Mahirap ipaliwanag, pero ang puso ko ay nagsusumigaw ng pagmamahal para sa'yo. Sa mga salitang iyon, ramdam ko ang bigat ng emosyon ni Mia. Hindi ko maiwasang itanong sa sarili kung paano ko hindi napansin ang kanyang nararamdaman. Napaka-komplikado ng sitwasyon. Mahalaga si Mia sa akin. Totoo iyon. Pero hindi ko alam kung paano ibalik ang nararamdaman niyang pagmamahal. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon mo sa sulat na ito. Hindi ko rin alam kung may pag-asa bang magbago ang lahat sa pagitan natin. Pero kailangan kong maging tapat sa iyo, Leo. Kailangan kong sabihin ito para sa sarili ko, para sa ating dalawa. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang luha na unti-unting pumapatak mula sa aking mga mata. Hindi ko alam kung dahil sa tuwa o sa takot, pero alam kong may pagbabago sa pagitan namin ni Mia pagkatapos kong mabasa ang sulat na ito. Ngayon, hindi na simpleng pagkakaibigan ang namamagitan sa amin. Alam kong maaaring hindi mo ako mahal sa paraang mahal kita. At kung sakaling ganoon nga ang nararamdaman mo, tatanggapin ko ito. Hindi ko ipipilit ang aking nararamdaman. Pero umaasa akong hindi ito magiging hadlang sa pagkakaibigan natin. Dito nagsimula ang pagkalito sa aking isipan. Mahal ko si Mia, pero ang pagmamahal na iyon ay nakabatay sa mahabang taon ng pagkakaibigan. Hindi ko alam kung kaya kong palitan ang nakasanayan kong pakitunguhan sa kanya. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko rin maitatanggi ang kislap ng posibilidad na maaring may iba pang damdamin na pwedeng umusbong. Leo, kung sakaling may pag-asa tayong dalawa, hindi kita bibiguin. Hindi ko ipagkakait ang lahat ng mayroon ako para sa'yo. Pero kung sakaling hindi ito ang gusto mong mangyari, igagalang ko ito at mananatili akong nandito bilang kaibigan mo. Sa huling bahagi ng kanyang liham, nakaramdam ako ng kakaibang kirot sa aking puso. Alam kong magiging mahirap ang susunod na hakbang para sa aming dalawa. Sa kabila ng kaba, alam kong kailangan kong magdesisyon. Isang desisyon na maaaring magbago sa takbo ng aming buhay. Sa huli, gusto kong malaman mo na mahal kita, Leo. At kung sakaling ito lang ang pagkakataon na maipapahayag ko ang damdamin ko, tatanggapin ko ito ng buong puso. Huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari, hinding-hindi magbabago ang pagkakaibigan natin. Habang binabasa ko ang huling mga salita, narinig ko ang pagkatok sa pintuan. Agad kong tinago ang liham sa ilalim ng unan at tumayo upang tingnan kung sino ang nasa labas. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin si Mia, nakangiti pero may bakas ng kaba sa kanyang mga mata. Leo, pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya, may halong pag-aalala sa kanyang boses. Bago pa man ako makasagot, narinig ko ang tunog ng telepono ko mula sa bulsa. Agad kong kinuha ito at nakita ang isang mensahe na hindi ko inaasahan makikita. Isang mensahe na magpapaikot sa lahat ng pinaplano kong sabihin. Leo, kailangan mong pumunta sa ospital. Si Mia. Tumigil ako sa pagbasa, hindi makapaniwala sa nabasa ko. Anong nangyari kay Mia? Nasa harap ko siya at hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya ang tungkol sa mensahe. Sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang panginginig ng tuhod ko, ang pagkatakot na hindi ko pa naramdaman dati. Mia, ang tanging nasabi ko, nanginginig ang boses. May kailangan tayong pag-usapan. Habang nakatingin ako sa kanya, alam kong nagsisimula ang tunay na kwento namin. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, pero sa bawat sandali,
nararamdaman ko ang pag-ikot ng tadhana sa pagitan namin. Ang liham ni Mia ay simula ng bagong kabanata, isang kabanata na puno ng pag-asa, takot, at hindi inaasahang pasabog. Sa araw na iyon, hindi ko maialis sa isip ko ang liham na natanggap ko mula kay Miguel. Isang liham na tila nagbukas ng isang bagong kabanata sa aming pagkakaibigan, ngunit sa parehong pagkakataon ay nagbigay ng hindi maipaliwanag na kaba sa aking puso. Nagsimula akong maglakad patungo sa parke kung saan madalas kaming nagtatambay. Sa ilalim ng mga lilim ng puno, natagpuan ko ang aking sarili na nakaupo sa parehong bangko kung saan kami madalas mag-usap ng walang humpay. Habang binabasa ko muli ang liham, natutunan kong magbasa sa pagitan ng mga linya. Hindi lamang ito simpleng pagtapat, ito ay puno ng damdaming matagal nang nakatago. Mga damdaming hindi ko kailanman inisip na maaari niyang maramdaman para sa akin. Sa bawat salitang nakasaad sa papel, nararamdaman ko ang bigat ng kanyang pag-amin. Tila ba ang bawat letra ay may sariling boses, nagsusumamo ng pansin, naghahanap ng pag-unawa. Mahal kita, hindi lamang bilang kaibigan. Ang mga salitang iyon ang pumukaw sa akin. Napabuntong hininga ako, hindi ko alam kung paano tumugon. Sa kabila ng pagkakakilala namin, sa kabila ng mga tawanan at iyakan, hindi ko inakala na ang damdamin namin ay aabot sa ganito. Nagpumilit ang mga alaala sa aking isipan, ang mga sandali kung saan siya ay nariyan upang damayan ako sa tuwing may problema, ang mga tawanan sa ilalim ng ulan, ang mga gabing magkasama kaming naglalakad pa uwi mula sa eskwelahan. Lahat ng iyon ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang magtanong sa aking sarili, ano ba ang nararamdaman ko para kay Miguel? Sa isang banda, siya ay naging bahagi ng buhay ko, isang matatag na kaibigan, ngunit sa kabilang banda, paano kung may mas malalim na damdamin na rin akong nararamdaman para sa kanya na hindi ko lang napapansin o iniiwasan kong kilalanin? Nagpasiya akong tawagan siya. Kailangan kong malaman kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito, kung ano ang magiging epekto nito sa aming pagkakaibigan. Ang tawag ay nagring ng ilang beses bago niya sinagot, at ang kanyang boses ay agad na nagbigay ng kaunting kapanatagan sa akin. Hey Miguel, pwede ba tayong magkita? Tanong ko, sinusubukan ang aking makakaya na hindi magpakita ng kaba sa aking tinig. Oo naman, saan? Sagot niya, tila ba wala siyang kaalaman na may karga ang pag-uusap na ito. Nagkasundo kami na magkita sa parke, sa parehong lugar kung saan ko binasa ang kanyang liham. Habang papunta ako doon, hindi ko maiwasang mag-isip-isip kung paano ko haharapin ito. Puno ng kaba ang aking dibdib, ngunit sa kabila nito, may kakaibang pag-asa na namumuo sa loob ko. Pagdating ko sa parke, nakita ko si Miguel na nakatayo sa tabi ng bangko, nakatingin sa malayo. Nang makita niya ako, nagbigay siya ng ngiti. Isang ngiti na palaging nagbigay ng liwanag sa mga araw ko. Umupo kami sa bangko at ilang sandaling katahimikan ang lumipas bago ako nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Tungkol sa liham, simula ko hindi sigurado kung paano ko sisimulan ang usapan. Tumango siya, tila ba inaasahan ang pag-uusap na ito. Alam kong hindi madali para sa iyo, pero gusto kong malaman mo na totoo ang lahat ng isinulat ko. Huminga ako ng malalim. Miguel, hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin. Sa totoo lang, nalilito ako. Napaka-importante mo sa akin at ayokong masira ang ating pagkakaibigan. Napansin ko ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mukha, isang halo ng pag-asa at takot. Wala akong intensyon na sirain ang pagkakaibigan natin. Ang gusto ko lang ay maging tapat sa nararamdaman ko. Sa mga sandaling iyon, naisip ko ang mga oras na magkasama kami, ang mga tawanan, ang mga samahang tila walang mali, ngunit puno pala ng hindi namin namamalayang damdamin.
May bahagi sa akin na nagsasabing subukan, kilalanin ang nararamdaman. Ngunit may bahagi rin na natatakot sa maaaring pagkasira ng isang magandang pagkakaibigan. Miguel, gusto kong malaman mo na mahalaga ka sa akin. Hindi ko alam kung paano tayo makakausad mula rito, pero handa akong subukan. Sabi ko, nararamdaman ang bigat ng aking mga salita. Ngunit bago ko pa man madugtungan ang aking sinasabi, bigla siyang tumayo. Ang kanyang mukha ay puno ng emosyon na hindi ko mabasa. Salamat, pero may isang bagay pa akong nais ipagtapat. Nagulat ako sa kanyang sinabi at bago ko pa man siya mapigilan, lumingon siya sa paligid at tumingin sa isang direksyon. Doon ko nakita ang figura ng isang babae na palapit sa amin, isang babaeng tila ba kilala ko. Miguel, sino siya? Tanong ko. Tila ba ang buong mundo ay nagbago-bago habang ang babae ay naglalakad patungo sa amin. At sa kanyang paglapit, doon ko napagtanto ang isang bagay na tila ba isang palpak na pangarap. Siya ang taong matagal ko nang nakakapagpatawa sa mga alaala ni Miguel, ang kanyang matagal ng lihim na pag-ibig. Sa pagsapit ng dilim, ang mga ilaw sa kalsada ay tila mga bituin sa lupa, nagpapaliwanag sa aking landas pauwi. Sa aking paglalakad, hawak ko sa aking mga kamay ang isang liham na natanggap ko kaninang umaga mula kay Alex, ang aking matagal ng kaibigan. Hindi ko pa nababasa ito at sa hindi ko maipaliwanag na kadahilanan, tila may kaba sa aking dibdib. Alam kong ang liham na ito ay mula sa kanyang puso, isang liham ng pagtatapat. Sa aming mahabang pagsasama bilang magkaibigan, ni minsan ay hindi ko inasahan na may higit pa pala sa pagkakaibigan ang nararamdaman ni Alex. Siya ang tipo ng tao na laging nandyan, handang makinig sa aking mga kwento, magbigay ng suporta sa oras ng pangangailangan at tumawa sa mga pinakababaw na biro. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman ang kanyang presensya sa aking buhay, ngunit hindi ko kailanman inisip na may mas malalim pa siyang nararamdaman. Umupo ako sa isang park bench, ang malamig na hangin ay hinahaplos ang aking pisngi, habang ang mga dahon ng puno ay naglalagas. Bago ko buksan ang liham, sinubukan kong kalmahin ang aking sarili. Baka ito na ang simula ng isang bagong yugto sa aming relasyon, o baka ito ay magdulot ng lamat sa aming pagkakaibigan. Sa wakas, binuksan ko ang sobre at dahan-dahang hinugot ang papel mula sa loob. Ang mga unang salita ay nagbigay ng kaunting init sa aking puso. Mahal kong pangalan. Nagsimula kong basahin ang kanyang mensahe, punong-puno ng emosyon at katapatan. Matagal na kitang kaibigan at sa bawat araw na dumadaan, palagi kong ipinagdarasal na hindi magbabago ang ating samahan. Ngunit sa kabila ng ating pagkakaibigan, may isang bagay akong hindi maamin sa iyo. Isang bagay na matagal ko nang nararamdaman. Habang patuloy kong binabasa, unti-unti kong nararamdaman ang bigat ng kanyang mga salita. Sa bawat ngiti mo, sa bawat tawanan at sa bawat sandali na magkasama tayo, palagi kong hinahanap ang higit pa. Ang puso ko ay tumibok para sa iyo, hindi bilang kaibigan lamang, kundi bilang isang taong mahalaga sa akin sa isang mas malalim na paraan. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko habang binabasa ang liham. Ang bahagi ng aking puso ay natutuwa, ngunit ang isang bahagi ay naguguluhan. Paano ko haharapin ang sitwasyong ito? Sa tuwing nakikita ko si Alex, palagi kong iniisip na walang makakapantay sa aming pagkakaibigan. Ngayon, may posibilidad na ito ay mag-iba. Sa huling bahagi ng kanyang liham, may isang pahayag na nagbigay ng twist sa lahat. Alam kong mahirap para sa akin na ipagtapat ito sa iyo, ngunit hindi ko na kayang itago pa. Kung hindi mo rin nararamdaman ang nararamdaman ko, handa akong magparaya. Ngunit bago ang lahat, may isa pa akong lihim na dapat mong malaman. Bigla kong naramdaman ang kaba sa aking dibdib.
Ano pa kaya ang maaaring lihim ni Alex? Isa pang lihim na maaaring makapagpabago sa lahat ng alam ko tungkol sa kanya, sa amin. Ano ang lihim na ito? Tanong ko sa aking sarili habang binabasa ang huling linya ng kanyang liham. Ang lihim na ito ay, ako ay aalis na. Nagkaroon ako ng pagkakataon na mag-aral sa ibang bansa, isang pagkakataon na hindi ko kayang palampasin. Ngunit bago ako umalis, gusto kong malaman mo ang lahat ng nararamdaman ko. Napahinto ako sa aking pag-iisip. Aalis siya? Paano ko haharapin ang balitang ito? Sa kabila ng kanyang pagtatapat, may mas mabigat pa palang balitang dala ang liham na ito. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko. Sa isang banda, ang kanyang pag-alis ay maaaring magbigay ng espasyo para sa amin na pag-isipan ang aming nararamdaman. Ngunit sa kabilang banda, ang distansya ay maaaring magpabago ng lahat. Habang tinatanaw ko ang mga ilaw ng kalsada, nadama ko ang lungkot na bumabalot sa akin. Kung aalis si Alex, paano na ang lahat? Paano ko haharapin ang mga susunod na araw na wala siya sa tabi ko? Sa oras na iyon, isang tawag ang dumating sa aking telepono. Si Alex. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin, ngunit alam kong kailangan kong marinig ang kanyang tinig kahit papaano. Hello? Sagot ko, sinusubukan kong itago ang pag-aalala sa aking boses. Hi, pangalan. Sagot niya, ang kanyang tinig ay tila may bahid ng kaba. Bago pa man ako makapagsalita, narinig ko ang kanyang malalim na paghinga. Alam kong nabasa mo na ang liham. Gusto kitang makita, mag-usap tayo. At doon ko napagtanto, sa kabila ng lahat ng emosyon at pag-aalinlangan, may isang bahagi sa akin na gustong makita siya, gustong makipag-usap, at gustong malaman kung ano ang kahihinatnan ng lahat ng ito. Ito na ba ang simula ng isang bagong kwento? O ito ba ay magiging katapusan ng aming pagkakaibigan? Sa mga susunod na sandali, malalaman ko. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, naramdaman ko ang lamig ng hangin na dumadampi sa aking balat. Nakatayo ako sa harap ng balkonahe, hawak ang isang liham na isinulat ng aking matagal ng kaibigan, si Lila. Halos hindi ko maipaliwanag ang mga nararamdaman ko. Halo-halong kaba, pagkasabik at takot. Alam kong ang liham na ito ay may daladalang lihim na matagal nang tinatago ni Lila. Isang bagay na maaaring magbago sa takbo ng aming pagkakaibigan. Mula pagkabata, hindi na kami nagkahiwalay ni Lila. Magkasama kami sa lahat ng bagay, sa mga kalokohan, sa mga pangarap, sa mga kabiguan. Sa bawat hakbang na tinatahak namin sa buhay, palagi siyang naroroon, isang matibay na sandigan. Ngunit sa kabila ng aming malalim na koneksyon, hindi ko kailanman naisip na mayroong mas malalim na nararamdaman, si Lila na hindi niya maipahayag, hanggang sa dumating ang liham na ito. Sa unang pagkakataon, hinayaan ko ang aking mga mata na dumako sa mga titik na isinulat ng kanyang kamay. Sa bawat linya, nararamdaman ko ang bigat ng kanyang mga saloobin, ang mga pag-aalinlangan at ang mga pag-asang matagal niyang kinimkim. Isinulat niya ang tungkol sa mga panahong naguguluhan siya, sa mga gabing hindi siya makatulog dahil sa pag-iisip sa akin. Sa gitna ng liham, ito ay nagbago. Hindi ko inaasahan ang mga salitang iyon ang kanyang pagtatapat. Matagal ko nang itinago ito, ngunit hindi ko na kaya. Isinulat niya. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ang pagkukunwari na sapat na sa akin ang pagkakaibigan lang natin. Mahal kita, higit pa sa isang kaibigan. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi ko inaasahan na ang damdamin ni Lila ay higit pa sa pagiging magkaibigan. Ang mga alaala ng aming mga pinagsamahan ay nagbalik sa akin. Ang mga ngiti at tawanan, ang mga luha at pagdamay. Ngunit ngayon, sa bagong liwanag ng kanyang pag-amin, ang lahat ay tila nag-iba. Naisip ko ang lahat ng mga pagkakataon
na maaring may nasabi ako o nagawa na nagbigay sa kanya ng pag-asa nang hindi ko namamalayan. Ang mga simpleng yakap, ang mga paghawak sa kamay, ang mga paglingon na puno ng pagmamahal na noon ay parang natural lamang. Paano ko hindi nakita ito? Paano ko hindi naramdaman ang lalim ng kanyang damdamin? Ngunit kasabay ng kanyang pagtatapat ay ang pag-iisip sa aking sariling nararamdaman. Mahal ko si Lila, ngunit hindi ko alam kung kaya ko siyang mahalin tulad ng inaasahan niya. Ang takot na masira ang aming pagkakaibigan ay nagpatigil sa akin. Sa likod ng aking isipan nagtanong ako, paano kung hindi ko maibalik ang pag-ibig na iyon? Paano kung ang lahat ng ito ay maging sanhi ng aming pagkakalayo? Habang patuloy kong binabasa ang liham, isang bahagi nito ang tila naging susi sa lahat ng aking katanungan. Alam kong mahirap ito para sa iyo, sabi ni Lila, at hindi ko inaasahan na agad mong maibabalik ang nararamdaman ko. Ngunit nais kong malaman mo na kahit ano pa man ang mangyari, palagi akong magiging kaibigan mo. Ang kaniyang mga salita ay nagbigay sa akin ng ginhawa, kahit papuno ito ng uncertainty. Alam kong si Lila ay handang tanggapin ang anumang magiging desisyon ko, kahit pa masakit para sa kanya. Ngunit alam ko ring hindi ito magiging madali para sa aming dalawa. Ang pag-amin niyang ito ay nagbukas ng bagong kabanata sa aming buhay, isang kabanata na puno ng mga tanong at mga posibilidad. Sa pagtatapos ng liham, may isang linya na pumukaw sa akin. May isang bagay pa akong gustong sabihin sa iyo, ngunit nais kong sabihin ito ng harapan. Hindi ito tungkol sa akin, kundi tungkol sa ating dalawa. Aking pinikit ang mga mata, pilit iniisip kung ano pa ang dapat niyang ipahayag sa akin. Ang mga salitang iyon ay tila nag-iwan ng palaisipan, isang cliffhanger na nagpatibok sa aking puso ng mas mabilis. Ano ang nais niyang sabihin na hindi niya maipahayag sa liham? Ano ang maaaring mas mahalaga pa sa kanyang pag-amin ng pag-ibig? Sa kabila ng lahat, alam kong kailangan ko siyang harapin, kailangan kong malaman ang buo niyang saloobin. Ang liham na ito ay naging simula ng isang bagong yugto, isang yugto na puno ng mga tanong na hinahanap ko ang sagot. Ngunit higit sa lahat, ito ay naging daan upang mas lalong makilala ang tunay na nilalaman ng aming pagkakaibigan. Ang buwan ay patuloy na nagningning sa kalangitan at sa kabila ng malamig na simoy ng hangin, naramdaman ko ang init ng pag-asa. Sa darating na araw, haharapin ko si Lila. Haharapin ko ang katotohanan at ang posibilidad ng isang bagong simula. Sa mga sumunod na araw matapos kong matanggap ang liham ni Mia, hindi ko maiwasan ang magmuni-muni sa mga salitang nakapaloob doon. Mula pagkabata, palagi kong tinitingala si Mia bilang isa sa mga pinakamahalagang tao sa buhay ko. Siya ang aking kanlungan sa tuwing ako'y nalulumbay, katuwang sa mga kalokohan at katuwang sa mga pangarap. Ngunit hindi ko kailanman naisip na ang aming pagkakaibigan ay pupunta sa ganitong direksyon. Isang gabi, habang nakahiga ako sa aking kama, muling bumalik sa akin ang mga alaala ng aming kabataan. Ang bawat tawanan, tampuhan at pagkakaintindihan ay tila pelikula na naglalaro sa aking isipan. Noon pa man, ramdam ko na ang espesyal na koneksyon naming dalawa. Ngunit takot akong aminin na baka hindi ito ganoon din para sa kanya. Ang mga salitang binitiwan niya sa liham ay tila mga alon na dumaan sa katahimikan ng aking isipan, nagiiwan ng halong saya at takot. Hindi ko mawari kung paano ko haharapin si Mia sa susunod naming pagkikita. Paano ko ba sasabihin sa kanya ang tunay kong nararamdaman? Sa kabila ng mga pangambang ito, may bahagi ng aking puso na nagagalak sa pag-asang maaaring may higit pa sa pagkakaibigang ito. Isang araw, niyaya ako ni Mia na maglakad-lakad sa parke na madalas naming puntahan noong kami mga bata pa. Ang parke ay puno ng masasayang alaala.
ang mga puno na aming sinilungan tuwing umuulan, ang lumang bangko kung saan kami madalas magkuwentuhan hanggang dapit hapon, at ang lawa kung saan kami nagtatampisaw noong mga musmos pa kami. Habang kami naglalakad, tila may tensyon sa pagitan namin na parehong hindi namin mabigkas. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang aming natural na pag-uusap, ang mga walang katapusang tawa at kwentuhan. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, alam kong pareho kaming nag-iisip tungkol sa liham. Nang makarating kami sa paborito naming bangko, umupo kami at saglit na natahimik. Ang init ng araw ay tila yumayakap sa amin, ngunit ang lamig ng hangin ay tila nagsasabing may kailangan kaming pag-usapan. Napabuntong hininga si Mia bago nagsalita. Alam mo, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo yung mga nasa liham, sabi niya habang nakatingin sa malayo. Pero natakot ako. Natakot akong baka masira yung meron tayo. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Sa isang banda, gusto kong sabihin sa kanya na nararamdaman ko rin iyon. Ngunit sa kabilang banda, natatakot akong baka hindi ko kayang panindigan ang aking mga salita. Mia, mahinahon kong simula. Alam mo naman na mahalaga ka sa akin. Higit pa sa inaakala mo. Tumigil ako sandali, sinusubukang timbangin ang aking mga susunod na sasabihin. Pero, kailangan kong malaman, sigurado ka ba sa nararamdaman mo? Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata nakita ko ang determinasyon at pag-aalinlangan. Oo, sigurado ako, sagot niya, pero naiintindihan ko kung kailangan mong mag-isip. Sa kabila ng aking karaniwang pagpapanggap na matapang, sa loob-loob ko ay isang malaking gulo. Paano ko haharapin ang damdaming ito? Paano kung magkamali ako ng desisyon at masira ang aming pagkakaibigan? Habang naguguluhan ang aking isipan, biglang may narinig kaming ingay mula sa likod ng puno. Napalingon kami pareho at nakita ang isang pamilyar na anyo. Si Jake, ang matalik naming kaibigan mula pagkabata, na tila kanina pa nakikinig sa aming pag-uusap. Jake? Gulat na tanong ni Mia. Anong ginagawa mo rito? Ngumiti si Jake ng alanganin, tila nahihiya sa kanyang pang-eksena. Pasensya na, hindi ko sinasadyang marinig. Pero kailangan kong sabihin na matagal ko na rin kayong hinihintay na mag-usap tungkol diyan. Nagulat ako sa kanyang mga sinabi. Ano ang ibig mong sabihin? Tumingin siya sa amin na may pag-aalala sa kanyang mga mata. Alam ko kasing mahalaga kayo sa isa't isa, kaya hindi ko mapigilang makialam. Pero may isa pang bagay na dapat niyong malaman. Ang kanyang tinig ay nagbigay sa akin ng kaba. Ano ang tinatago ni Jake? Ano pa ang hindi namin alam tungkol sa aming tatlo? Sa sandaling iyon, naramdaman kong may isang malaking revelasyon na magbabago sa lahat ng aking inaakala. At doon ko naisip na baka hindi lamang liham ni Mia ang kailangan kong harapin, kundi ang isang katotohanan na matagal nang nakatago sa likod ng aming pagkakaibigan. Sa paglipas ng mga taon, ang mga alaala ng aming kabataan ay tila mga bulaklak na unti-unting umusbong sa hardin ng aking isipan. Si Miko, ang matagal ko ng kaibigan, ay bahagi ng bawat kwentong aking isinasalaysay sa aking sarili tuwing ako'y nag-iisa. Sa kabila ng aming malapit na pagkakaibigan, may mga bagay na hindi ko masabi sa kanya, mga damdaming pilit kong ikinukubli sa takot na baka hindi na kami bumalik sa dati. Subalit, sa diwa ng pagkakaibigan, patuloy akong umaasa na balang araw ay magkakaroon ako ng lakas ng loob para ipagtapat ang lahat. Isang araw habang nakaupo ako sa ilalim ng lilim ng malaking puno sa aming paboritong tambayan, natanggap ko ang isang hindi inaasahang liham. Ang hangin ay may dalang kakaibang lamig, tila ba inaapoy ang aking damdamin sa pag-aasam. Ang liham ay mula kay Miko at hindi ko na itago ang kaba habang binubuksan ito. Sa unang tingin pa lang sa kanyang sulat kamay, alam kong ito'y mahalaga. Ang bawat letra ay punong-puno ng emosyon.
Bawat salita ay nag-uudyok sa akin na ipagpatuloy ang pagbasa. Minamahal kong kaibigan, ang bungad ng liham na nagpatigil sa tibok ng aking puso. Nagsimula ito sa mga alaala ng mga araw na magkasama kaming gumugol ng oras sa pag-aaral, pagtawa at pagluha. Pagkatapos ay unti-unti niyang inilahad ang nararamdaman niyang matagal na niyang itinatago. Hindi ko alam kung paano ko ito sisimulan, ngunit sa wakas ay nahanap ko na ang tapang na sabihin sa iyo ang lahat. Habang binabasa ko ang bawat linya, naramdaman kong unti-unting bumibigat ang aking dibdib. Ang mga salitang mahal kita ay tila mga punglo ng saya at takot na sabay bumabagsak sa aking kalooban. Hindi ako makapaniwala sa aking naririnig. Si Miko, ang aking kaibigan, ay nagtatapat ng kanyang pag-ibig sa akin. Ang mga salitang iyon ay tila musika sa aking pandinig, ngunit kasabay ng saya ay ang pangamba na baka hindi ko kayaning tumbasan ang kanyang damdamin. Nagpatuloy ang liham sa kanyang mga pag-aalala at pag-aasam. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon mo, ngunit umaasa akong hindi nito mababago ang ating pagkakaibigan. Kaya kong maghintay kahit gaano pa katagal hanggat alam kong naririyan ka. Habang pinipilit kong intindihin ang lahat, parang nagbagong anyo ang mundo sa paligid ko. Ang mga dahon ng puno ay tila sumasayaw sa hangin, nagpapaalala ng mga araw na magkasama kaming naglalakad sa ilalim ng mga ito. Napansin kong may luha na pala akong pumapatak sa papel, mga luhang dala ng saya at pag-aalala. Pagkatapos kong basahin ang liham, ilang sandali akong nanatiling nakaupo, tulala sa harap ng mga salitang iyon. Paano ko sasabihin kay Miko na matagal ko na ring nararamdaman ang parehong damdamin, na sa kabila ng takot na baka hindi ito magtagumpay, ang puso ko'y matagal nang umaasa sa posibilidad ng pagmamahalan. Sa gitna ng aking pag-iisip, biglang dumating si Miko. Nakangiti ngunit halata ang kaba sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang pag-uusap, ngunit bago pa man ako makapagsalita, siya na ang unang nagtanong, "Nabasa mo na ba?" Tumango ako, pilit na ngumiti sa kabila ng nararamdamang tensyon. "Oo, nabasa ko na," sagot ko, nagpapanggap na kalmado kahit na ang puso ko'y tila nagwawala sa kaba. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan namin, isang uri ng katahimikan na puno ng pag-asa at takot. Sa wakas ay nagpalitan kami ng tingin at sa kanyang mga mata nakita ko ang lahat ng damdaming matagal ko nang ikinukubli. "Miko, simula ko, matagal na rin kitang mahal. Hindi ko alam kung paano natapos ang sandaling iyon, ngunit ang alam ko lang ay bigla kaming nagyakap. Isang yakap na puno ng pag-unawa at pagmamahalan. Sa kabila ng takot, sa wakas ay natagpuan ko ang kalayaang ipagtapat ang lahat. Ngunit sa likod ng yakap na iyon, naramdaman kong may kakaiba, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Sa kanyang bulong, sinabi ni Miko, "May kailangan kang malaman, isang bagay na maaaring magbago sa lahat." Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng misteryo sa aking isipan, isang cliffhanger na nag-uudyok sa akin na malaman kung ano ang maaaring magbago sa aming kwento. Sa isang iglap, ang saya ay bumalot ng pag-aalala. Ano kaya ang dapat kong malaman na maaaring makapagpabago sa amin? Isang linggo na ang nakalipas mula nang matanggap ko ang liham ni Daniel. Isang linggo ng pag-iisip, pagdadalawang isip, at palaging pag-aalala sa mga susunod na hakbang. Ang liham niya ay puno ng damdaming matagal nang tinatago. Mga salitang hindi ko inaasahan mula sa isang kaibigang matagal ko nang kilala. Sa bawat paglipas ng araw, parang lalong bumibigat ang aking puso. Alam ko ang halaga ng aming pagkakaibigan, ngunit hindi ko rin maikakailang may bahagi sa akin na nagising sa kanyang mga salita. Lunes ng umaga, nagpasya akong harapin si Daniel. Hindi ko na kayang tiisin ang kawalang kasiguraduhan. Gusto ko siyang kausapin, gusto kong malaman kung ano ang tunay niyang nararamdaman, at higit sa lahat,
Gusto kong malaman kung ano ang nararamdaman ko para sa kanya. Naglakad ako papunta sa aming paboritong tambayan, ang parkeng malapit sa aming eskwelahan, kung saan madalas kaming mag-usap at maglibang. Nang makarating ako doon, nakita ko siyang nakaupo sa ilalim ng malaking puno ng narara, tahimik na nagmamasid sa mga dahon na sumasayaw sa hangin. Daniel, tawag ko sa kanya. Pilit na pinipigil ang kaba sa aking dibdib. Lumingon siya sa akin at sa kanyang mga mata nakita ko ang pag-aalala at pag-asa. Rina, sagot niya, dahan-dahang bumangon at lumapit sa akin. Ilang sandali kaming nakatitig sa isa't isa, tila nag-uusap ang aming mga mata. Sa wakas, kinuha ko ang kanyang kamay at naupo kami sa damuhan. Natanggap ko ang liham mo, simula ko, habang pinagmamasdan ang aming mga kamay na magkahawak. Hindi ko alam kung paano simulan, pero kailangan nating pag-usapan ito. Tumango si Daniel, halatang kinakabahan, ngunit determinado. Oo, Rina, alam kong sorpresa ito para sa iyo. Hindi ko alam kung paano mo ito matatanggap, pero alam kong kailangan kong sabihin sa iyo ang totoo. Huminga ako ng malalim, pilit na inaayos ang mga salitang lumilipad sa aking isip. Daniel, mahalaga sa akin ang pagkakaibigan natin. Isa ka sa mga taong palaging nandiyan para sa akin, sa hirap at ginhawa. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung paano haharapin ang nararamdaman mo. Tahimik siyang nakinig, tila nag-iisip ng mga susunod na sasabihin. Rina, hindi ko rin alam kung paano ito mangyayari. Hindi ko rin inaasahang magkakaroon ako ng ganitong damdamin para sa iyo. Pero alam kong totoo ito. Mahal na mahal kita, hindi lang bilang kaibigan. Sa kanyang mga salita, ramdam ko ang init ng kanyang damdamin. Hindi ko maipaliwanag, pero may bahagi ng puso ko ang tila nananabik sa kanyang mga sinabi. Subalit may isa pang bahagi na natatakot sa pagbabago, sa posibilidad na mawala ang isang bagay na napakahalaga sa akin. Daniel, bulong ko, halos hindi na marinig sa lakas ng hangin. Mahalaga ka rin sa akin, pero natatakot akong masira ang lahat ng meron tayo. Ngumiti siya, isang nangiting puno ng pag-unawa. Hindi kita pipilitin, Rina. Ang nais ko lang ay malaman mo ang nararamdaman ko. At kung ano man ang mangyari, nandito lang ako para sa iyo. Naging tahimik kami sa ilang sandali, parehong nag-iisip at nagmumuni-muni. Sa likod ng aming mga isipan, alam kong pareho kami ng takot sa pagbabago, ngunit may pag-asang dala ang kanyang mga salita. Rina, biglang sabi ni Daniel, may isa pang bagay akong hindi nasabi sa liham. Isang bagay na matagal ko nang itinatago. Napatingin ako sa kanya, nagtatakang naghihintay sa kanyang susunod na sasabihin. Ano yon, Daniel? Tumayo siya, hinila ako patayo, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang determinasyon at tapang. May isang tao na makakatulong sa atin na mas maunawaan ang nararamdaman natin. Isang taong matagal ko nang kilala pero hindi ko pa nasasabi sa iyo. Naguguluhan ako sa mga sinabi niya. Ngunit bago pa man ako makapagtanong, isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa likuran. Rina, matagal na kitang gustong makausap. Lumingon ako at halos hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Si Alex, ang dati naming kaklase na matagal nang nawala, nakatayo sa likuran namin, may daladalang mga liham na tila puno ng mga alaala. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang mga damdaming matagal nang nakatago. At sa sandaling iyon, alam kong may bahagi ng kwento na hindi ko pa alam. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng dalawang kaibigan. Parehong may mga damdaming hindi ko pa lubusang nauunawaan. Sa isang iglap, naramdaman ko ang bigat ng desisyon na kailangan kong gawin. Isang desisyon na makakaapekto sa aming tatlo. At sa likod ng aking isipan, alam kong hindi pa ito ang katapusan. Sa halip, ito ay simula ng isang kwento na puno ng pag-asa, takot at pag-ibig. Hindi ko akalain na ang isang simpleng pagsulyap sa kahon ng mga lumang gamit ay magdadala sa akin sa isang emosyonal na paglalakbay.
Nang buksan ko ito, bumungad sa akin ang mga sulat na matagal nang nakatago. Mga liham na isinulat ni Daniel, ang matalik kong kaibigan mula pa noong kami mga bata. Hindi ko namalayan na habang binabasa ko ang mga piraso ng papel na puno ng kanyang mga kwento, mga biro at mga saloobin, may isa palang liham na may dalang malaking pagbabago sa aking puso. Habang pinagmamasdan ko ang magulong sulat kamay ni Daniel, bumalik sa akin ang mga alaala ng aming kabataan. Ang mga araw na magkasama kaming naglalaro sa ilalim ng mainit na araw. Ang mga gabing nagkukwentuhan sa ilalim ng mga bituin. At ang mga hindi mabilang na pagkakataon na pinagsaluhan namin ang aming mga pangarap at takot. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko kailanman inisip na may mas malalim pa palang nararamdaman si Daniel sa kanya-kanyang sulok ng mundo. Sa kanyang mga liham, palaging may kakulitan at kagalakan. Ngunit ang isang liham na ito na tila naiiba sa lahat ay nagbigay ng kakaibang damdamin. Ang kanyang mga salita ay puno ng pag-iingat na parang may tinatago siyang lihim na matagal na niyang nais ipahayag. Sinimulan ko itong basahin at unti-unting nagbukas ang isang bahagi ng kanyang pagkatao na hindi ko kailanman nakita noon. Minamahal kong Lara, nagsimula ang liham at agad akong nagulat. Hindi niya ako tinatawag sa ganitong paraan. Palaging kaibigan o kakampi ang tawag niya sa akin. Mga palayaw na nag-ugat sa aming pagkabata. Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa habang unti-unting bumibilis ang tibok ng aking puso. Matagal na kitang kilala at sa bawat sandaling magkasama tayo, nadarama kong may isang bagay na hindi ko kayang sabihin sa iyo. Ang liham na ito ay hindi madali para sa akin, ngunit kailangan kong ipahayag ang aking nararamdaman. Sa loob ng maraming taon, sa likod ng ating mga tawanan at kwentuhan, may isang bagay akong itinatago. Lara, mahal kita, hindi lamang bilang kaibigan kundi higit pa roon. Nagulat ako sa aking nabasa. Hindi ko akalain na ang taong halos araw-araw kong kasama ay may ganitong nararamdaman. Ang aming mga alaala ay bumalik sa akin. Mga sandaling akala ko ay walang ibang kahulugan kundi ang pagiging magkaibigan. Subalit ang bawat tingin pala, bawat ngiti ay may mas malalim na kahulugan para kay Daniel. Ito ang dahilan kung bakit minsan ay nagiging mailap ako. Natatakot akong masira ang kung anong meron tayo. Ngunit hindi ko na kayang itago pa ito. Ang pag-ibig ko sa iyo ay totoo at sana'y hindi ito maging hadlang sa ating pagkakaibigan. Napahinga ako ng malalim. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Ang mga damdamin ko ay nagkakagulo, katuwaan, pag-aalinlangan at takot. Hindi ko akalain na ang simpleng liham na ito ay magdadala sa akin sa ganitong sitwasyon. Habang patuloy akong nagmumuni-muni, isang tanong ang bumalik sa akin. Ano ang nararamdaman ko para kay Daniel? Sa lahat ng aming pinagsamahan, hindi ko kailanman naisip na higit pa sa pagkakaibigan ang maaari kong maramdaman para sa kanya. Ngunit ngayon, tila nagising ang isang bahagi ng puso ko na matagal nang natutulog. Subalit bago ko pa man tuluyang maiproseso ang lahat ng ito, may huling bahagi pa ng liham na nagbigay sa akin ng kakaibang kaba. Kung hindi mo man ako maramdaman sa ganitong paraan, nauunawaan ko. Ngunit may isang bagay akong nais sabihin sa iyo. Lara, may dahilan kung bakit ko ito isinulat ngayon. May isang bagay na maaaring magbago sa ating buhay at kailangan kitang makausap tungkol dito. Mahal kita at sana'y magkaroon tayo ng pagkakataon na pag-usapan ito. Sa pagtatapos ng liham, naisip ko ang mga posibilidad. Ano nga kaya ang ibig sabihin ni Daniel? Ano ang maaaring magbago sa aming buhay? Sa puntong ito, ang aking pagkalito ay napalitan ng pag-usisa. Ano ang susunod na mangyayari sa amin ni Daniel? Ang mga tanong na ito ay bumabagabag sa akin at sa kabila ng lahat ng ito, alam kong kailangan kong harapin ang nararamdaman ko para sa kanya at para sa amin.
Ngunit sa pagkakataong ito, ako ay natatakot. Natatakot sa posibilidad na ang aming mundo ay magbago ng tuluyan. Habang tinatapos ko ang pagbabasa, naramdaman kong may bagong kabanata ang magsisimula sa aming buhay. Isang kabanata na puno ng misteryo at pag-asa. At sa kabila ng aking takot, alam kong hindi ko ito kayang ipagpaliban. Kailangan kong malaman ang sagot. Kailangan kong malaman kung ano ang susunod para sa amin ni Daniel. Sa ganitong kadilim na gabi, ang pag-ihip ng hangin ay tila bumubulong ng mga lihim na matagal nang hindi nasasabi. Sa loob ng aking silid, nakaupo ako sa tabi ng nakabukas na bintana. Hawak ang isang maliit na kahon na puno ng mga alaala. Sa ilalim ng mga sulat at larawan, natagpuan ko ang isang liham na matagal nang nakatago. Isang liham mula kay Adrian, ang kaibigan kong matagal nang hindi ko nakikita. Si Adrian ay palaging nandiyan para sa akin sa mga sandaling kailangan ko ng kaibigan. Simula pa noong mga bata kami, siya ang aking naging sandalan sa tuwing may problema ako sa paaralan o sa bahay. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at tawanan, may mga bagay na hindi ko pa rin mawari sa aming relasyon. Mga bagay na hindi ko pa rin mabigyan ng pangalan. Sa bawat pagbasa ko ng kanyang mga liham, palaging may nararamdaman akong kakaibang kilig at kaba. Ngunit ang liham na ito mula sa kahon ng nakaraan ay tila may ibang hatid na damdamin. Binuksan ko ito at sa unang mga salita pa lamang, alam kong ito'y magiging iba. Minamahal kong Lila, nagsimula ang liham. Ang paggamit ni Adrian ng salitang minamahal ay tumama sa aking puso. Hindi ko matandaan kung kailan ko huling narinig mula sa kanya ang ganitong uri ng pagpapahayag. Matagal ko nang iniisip kung paano ko sasabihin ito sa iyo. Ngunit sa bawat pagkakataon, lagi akong natatakot na mawala ka sa akin. Natigilan ako. Ang mga salitang ito ay tila isang kumpisal, isang pagtatapat na matagal nang kinikimkim. Nagpatuloy ang liham at sa bawat linya, naramdaman ko ang bigat ng kanyang damdamin. Simula pa lang noong mga bata tayo, palagi nakitang iniingatan. Hindi ko alam kung paano ito nagsimula, ngunit isang araw ay nagising na lang ako na alam kong higit pa ang nararamdaman ko para sa'yo. Alam kong mali ito, lalo't magkaibigan tayo, pero hindi ko kayang itago na mahal kita. Napalunok ako. Ang mga salitang mahal kita ay palaging may ibang hatid na damdamin, lalo na kapag galing sa taong matagal nang nariyan para sa iyo. Bumalik sa aking alaala ang mga sandali naming magkasama, mga tawanan, mga pag-uusap sa ilalim ng mga bituin at mga simpleng lakad sa parke na tila walang katapusan. Sa bawat alaala, nararamdaman ko ang pagmamahal ni Adrian na hindi ko noon napansin. Alam kong maaaring hindi mo ito maramdaman sa akin at iyon ang kinatatakutan ko. Pero hindi ko na kaya pang itago ito. Kung sakali mang hindi mo ako mahal, sana'y manatili pa rin tayong magkaibigan. Ikaw ang naging pinakamahalaga sa akin at hindi ko kayang mawala ka. Pinikit ko ang aking mga mata, pilit iniuunawa ang nararamdaman ko. Mahal ko ba si Adrian? O ang takot ko lang na mawala siya ang nagtutulak sa akin upang pag-isipan ito? Nagpatuloy ang liham at dito ko na natagpuan ang twist na hindi ko inaasahan. Ngunit may isang bagay akong hindi nasabi sa'yo, Lila. Bago ko ipadala ang liham na ito, may nangyari sa akin. Isang aksidente na nagbago sa lahat. Alam kong hindi ko dapat ito sinasabi sa sulat, ngunit sa oras na mabasa mo ito, maaaring wala na akong pagkakataon. Nabasa ko ang mga huling linya ng liham na punong-puno ng emosyon. Kung sakali mang hindi na tayo muling magkita, sana'y malaman mong ikaw ang naging pinakamahalaga sa buhay ko. Mahal na mahal kita, Lila. Ang mga luha ay dumaloy sa aking mga mata. Ano ang nangyari kay Adrian? Bakit hindi niya ito nasabi sa akin? Ang takot at pag-aalala ay naghari sa aking puso. Kailangan ko siyang makita. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Tumayo ako,
hawak pa rin ang liham, at nagmadali akong lumabas ng bahay. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng pag-aalala at pagmamahal na hindi ko kailanman naisip na mararamdaman ko para sa kanya. Sa ilalim ng mga bituin, ang pag-asa ko'y matatagpuan ko siya, si Adrian, ang kaibigan kong matagal nang hindi ko nakita, ang taong ngayon ay alam kong mahal ko rin. Ang araw na ito ay tila may kakaibang init na bumabalot sa paligid, kahit na ang mga ulap ay madilim na nagbabadya ng ulan. Sa kabila ng lahat, hindi ko maikakaila ang bigat na dala ng liham sa aking bulsa. Ang liham na ito ay mula kay Leo, ang matagal ko ng kaibigan mula pagkabata. Sino ang mag-aakalang ang simpleng pagkakaibigan namin ay hahantong sa ganito? Ang damdamin ni Leo ay naging lihim na bahagi ng aming mga kwentuhan, mga tawanan, at mga hindi mabilang na alaala. Sa gitna ng kaguluhan ng aking isipan, pinili kong maglakad-lakad sa parke na madalas naming puntahan noon. Sa tuwing narito kami, palaging may kasamang tawanan at pag-uusap tungkol sa mga pangarap at hinaharap. Subalit ngayon, ang parke ay tila walang sigla at tahimik. Tanging ang lagaslas ng mga dahon at ang paminsang pagpitik ng hangin ang aking naririnig. Habang naglalakad, paulit-ulit kong iniisip ang mga salitang nakapaloob sa liham. Mahal kita, ang sabi ni Leo. Simple, ngunit puno ng kahulugan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang damdamin niyang ito. Sa kabila ng aming pagkakaibigan, hindi ko inakalang ang mga simpleng sulyap at ngiti niya sa akin ay may mas malalim na kahulugan. Naalala ko ang mga pagkakataong naglalakad kami pauwi, ang mga oras na nagpapalitan kami ng mga kwento tungkol sa aming mga pangarap, ang mga sandaling magkasama kami sa ilalim ng mga bituin. Lahat ng iyon ay tila mas maliwanag ngayon sa aking isipan. Nang makarating ako sa isang lumang bangko sa gilid ng ilog, naupo ako at binuksan ang liham. Sa unang bahagi, sinabi ni Leo kung paano nagsimula ang kanyang damdamin. Sa bawat pagkakataon na magkasama tayo, nararamdaman kong may espesyal na koneksyon tayo, ngunit natatakot ako sa kung ano ang mangyayari kapag sinabi ko ito sa iyo. Sa paglipas ng mga taon, hindi ko na kayang ikubli ang damdamin kong ito. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kakaibang init sa aking puso. Habang binabasa ko ang mga susunod na bahagi ng liham, naramdaman kong parang bumalik ako sa mga araw ng aming kabataan. Ang mga alaala ng aming mga kalokohan at simpleng kasiyahan ay nagpaalala sa akin kung gaano kasaya ang aming samahan. Ngunit kasabay ng saya ay ang takot na baka magbago ang lahat. Tinuloy ko ang pagbabasa. Alam kong maaaring magbago ang lahat sa pagitan natin kapag nalaman mo ito, ngunit handa akong tanggapin ang anumang magiging desisyon mo. Ang mahalaga sa akin ay malaman mong mahal kita, hindi lamang bilang kaibigan kundi higit pa roon. Napalunok ako. Ano nga ba ang nararamdaman ko para kay Leo? Sa kabila ng aming mga alaala, hindi ko inakalang dadating kami sa ganitong sitwasyon. Ang mga sandaling iyon ay puno ng emosyon at hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga ito. At sa huling bahagi ng liham, may sinabi si Leo na nagbigay ng kakaibang kaba sa akin. Hindi ko na kayang ikubli pa ang damdamin kong ito. Kaya bukod sa liham na ito, may isang bagay akong iniwan para sa iyo. Nasa lugar kung saan tayo unang nagkita, sa ilalim ng lumang puno na palagi nating dinaraanan. Ang pagbanggit na iyon ay nagbigay sa akin ng kakaibang kaba. Ano kaya ang iniwan ni Leo para sa akin? Sa kabila ng pag-aalinlangan, nagpasya akong puntahan ang lugar na iyon. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Sa pagdating ko sa ilalim ng lumang puno, nakita ko ang isang maliit na kahon na may piraso ng papel na nakapatong sa ibabaw nito. Nakalagay sa papel, buksan mo ito kung handa ka nang malaman ang higit pa. Ang kahon ay tila puno ng misteryo, ngunit sa kabila ng aking pag-aalinlangan, kinuha ko ito at dahan-dahang binuksan. Sa loob, may isang maliit na pendant na hugis puso
at isang larawan naming dalawa noong mga bata pa kami. Kasama nito ay ang isang maliit na papel na may nakasulat. Ito ang simbolo ng pangarap ko para sa ating dalawa. Ang pendant ay nagsisimbolo ng pagmamahal ko sa iyo at ang larawan ay paalala ng ating pagkakaibigan. Sana'y hindi magbago ang lahat. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-agos ng emosyon. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Ang pendant ay tila may dalang hindi maipaliwanag na bigat at ang larawan ay nagpaalala sa akin kung gaano kahalaga si Leo sa buhay ko. Ngunit ang tanong ay, handa na ba akong tanggapin ang pagmamahal na inaalok niya? Sa gitna ng aking pagninilay-nilay, narinig ko ang mga hakbang na papalapit. Tumigil ako at sa likod ko ay naroon si Leo, nakangiti, ngunit may halong kaba sa kanyang mga mata. Handa ka na bang pag-usapan ito? Tanong niya habang nakatingin sa akin. At sa sandaling iyon, alam kong ang susunod na mangyayari ay magbabago sa takbo ng aming buhay. Ang araw ay nagsimula ng tulad ng dati, ngunit may kakaibang pakiramdam sa hangin. Ang liwanag ng araw na tumatago sa bintana ay tila mas maliwanag, mas mainit, ngunit sa kabila nito, ang aking dibdib ay puno ng kaba. Ngayong umaga, natanggap ko ang isang liham mula kay Daniel, ang aking matagal ng kaibigan. Sa aming mahabang pagkakaibigan, si Daniel ay naging katuwang ko sa lahat ng bagay. Mula sa mga simpleng kalokohan noong kami ay mga bata pa hanggang sa mga seryosong usapan sa ilalim ng mga bituin. Lagi niyang sinasabi na ako ang kanyang lakas, ngunit sa totoo lang, siya ang aking sandigan. Kaya't nang makita ko ang liham na may pirma niya sa aking mesa, naramdaman ko ang hindi maipaliwanag na pag-aalala. Ano kaya ang nilalaman nito? Sa pagkuha ko ng sobre, bumilis ang tibok ng aking puso. Sa pag-aalala, unti-unti kong binuksan ang liham at naramdaman ko ang bawat paggalaw ng papel sa aking mga daliri. Nang sa wakas ay nabuksan ko ito, nagsimula akong magbasa. Mula sa mga unang salita, ramdam ko ang pagkagulo ng damdamin ni Daniel. Mahal kong Amiel, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang liham na ito. Sa totoo lang, ilang linggo ko na itong sinusubukan isulat. Ngunit sa bawat pagkakataon ay nabibigo ako. Maraming beses kong itinapon ang mga draft, pilit na tinatanggal ang takot sa aking dibdib. Ngunit ngayon, alam kong hindi ko na kayang maghintay pa. Kailangang malaman mo. Sa lahat ng taon na magkasama tayo, palagi kong sinikap na itago ang isang bagay na mahalaga sa akin. Isang bagay na matagal ko nang gustong sabihin, ngunit natatakot akong mawala ka. Alam kong masaya ka sa kung ano ang mayroon tayo, ang pagkakaibigan na pinahahalagahan ko higit sa lahat. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bahagi sa akin na umaasa na higit pa ang maaari nating marating. Amiel, mahal kita, hindi bilang isang kaibigan, kundi bilang isang tao na hindi ko kayang mawala sa buhay ko. Ang damdaming ito ay matagal ko nang kinikimkim, umaasa na balang araw ay magkakaroon ito ng pagkakataon. Pero sa bawat araw na lumilipas, lalo kong nararamdaman ang pangangailangan na sabihin ito. Hindi ko na kayang itago pa. Hindi ko na kayang magpanggap na sapat na ang pagkakaibigan natin para sa akin. Alam kong maaaring magbago ang lahat matapos mong mabasa ito. Alam kong maaari kang magalit, masaktan, o kahit mawala ng tiwala sa akin. Ngunit wala akong ibang hangad kundi ang maging tapat sa iyo. Ang liham na ito ay hindi lamang pagtatapat, kundi panalangin na sana kahit papaano ay makita mo rin ang sinasabi ng puso ko. Kung sa tingin mo ay hindi mo kayang tumugon sa nararamdaman ko, tatanggapin ko. Ang mahalaga ay malaman mong walang pagbabago sa pagmamahal ko para sa iyo. Kung kailangan mong lumayo, gagawin ko ang lahat para protektahan ang pagkakaibigan natin. Pero kung sakaling may pag-asa, kahit kaunti, sana ay magkaroon tayo ng pagkakataong pag-usapan ito. Mahal kita, Amiel, at palaging narito para sa iyo. Daniel. Habang binabasa ko ang liham,
naramdaman ko ang pagbalot ng damdamin sa aking puso. Si Daniel, ang aking kaibigan, ay may nararamdaman para sa akin na higit pa sa pagkakaibigan. Sa isang banda, may bahagi sa akin na natutuwa. Sa kabila ng lahat, hindi ko rin maitatanggi na may mga pagkakataon na nasusulyapan ko ang posibilidad na higit pa kami sa pagiging magkaibigan. Ngunit sa kabila ng kaunting saya, naroon ang takot. Takot na magbago ang lahat sa pagitan namin. Sa pagkakatulala ko sa mga huling linya ng kanyang liham, narinig ko ang tunog ng pagkatok sa pintuan. Agad-agad kong itinago ang liham sa ilalim ng unan, pinilit na kalmahin ang aking sarili. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin si Daniel. May ngiti sa kanyang mga labi, ngunit may kirot sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Ngunit bago pa ako makapagsalita, bigla niyang sinabi, Amiel, kailangan nating pag-usapan ang liham. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-aalab ng damdamin. Hindi lamang dahil sa kanyang mga salita, kundi dahil sa isang bagay na bumabagabag sa akin. Sa likod ni Daniel may isa pang tao na nakatayo. Isang taong hindi ko inaasahang makikita sa pagkakataong ito. Si Sarah, ang aming dating kaklase na matagal ko nang hindi nakikita, ay naroon nakatingin sa akin na may misteryosong ngiti. Ano ang ginagawa niya rito? At paano niya nalaman ang tungkol sa liham ni Daniel? Ang pagdating ni Sarah ay nagbigay ng bagong tanong sa aking isip. Paano niya nalaman ang tungkol sa liham? Ano ang papel niya sa lahat ng ito? Sa kabila ng kaba at takot, alam kong kailangan kong harapin ang sitwasyon. Ngunit ang tanong ay paano?